morning, Sister Christy Gumaro. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kabantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Good morning, everyone. Let us worship the Lord. Hallelujah. Ikaw lamang ang tanging aawit na kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin, awitan kita. Aawit ka nila at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah. Yes, Lord. You're worthy to be praised. You're worthy to be praised. Yes, Lord. Let us worship the Lord. Good morning.
Magandang umaga po sa ating lahat mga minamahal na mga kapatid. Muli naririto na naman po tayo sa ating programang Sounds of Revival. At ito po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Pastor Joel Reyes. Binabati ko po kayo ng isang magandang madaling araw sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. O anumang oras sa inyo pong kinalalagyang bansa ngayon, purihin ang Panginoon. Kailangan natin siyang purihin. Sabi nga ng ating inaawit na napakabuti mo, katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Yan po ay awitin na isa sa nagpalalim ng aking pananampalataya nung ako'y binata pa. Ang mga kanta ni Brother Romel Guevara. I still remember, bata pa lang ako noon, mga 18, 19 years old, ay napakinggan ko na po ang kantang yan at yan po ang talagang tumusok sa puso ko ng mas malalim para paglingkuran ang Panginoon. My dear brothers and sisters, muli magandang umaga po. Samahan niyo po ako sa isa na namang programa na kung saan ay mapapapurihan natin ang Panginoon at ito ay ang ating morning devotion. Tayo po ay manalangin. Diyos naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pagpapakumbaba sa aming puso. Kami ay dumadalangin. Kami, Panginoon, hallelujah, ay sumasamo, nagpupuri, dinadakila, itinataas ang pangalan mo, na pangalan ng higit sa lahat ng pangalan, Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari, ang walang hanggang Diyos, ang tagapagligtas. Panginoon, maghari nawa at matupad nawa ang iyong kalooban dito sa lupa ng katulad sa langit. Father, we thank you and we ask the power of your Holy Spirit to continue, Lord God, to flow in our life. I-bless niyo po ang lahat ng mga makakasama po ngayong umaga sa amin pong morning devotion. At dinadalangin po namin, Panginoon, Lord God, na ang kapangyarihan ng iyong mga salita, Panginoon, ang siyang magpapalakas sa amin, ang mga pangako mo na walang katulad, ang siyang magpapalakas sa amin sa aming araw-araw na pamumuhay. Sa oras pong ito, Panginoon, idinadalangin po namin ang Region 2, particularly sa Cagayan, sa Tuguegarao, at sa Isabela. Kami po ay humihiling, Panginoon, na proteksyonan niyo po ang inyong mga anak at dalangin namin na iyang mga virus na yan ay matunaw sa pangalan ni Jesus. Right now, I declare na bababa ang bilang ng at walang matatamaan in Jesus' name. We declare healing right now in the life of those infected with coronavirus. At the same time, Lord, dito sa Isabela, particularly in Santiago City, in Kawayan, in Ilagan, Lord, we declare protection in Jesus' name by the power of your blood. At Panginoon, ang mga may na-identify sila sa mga sarili nila, nakakaibang pakiramdam, na natutuyo ang kanilang nalamunan, o nagkakaroon sila ng matinding pananakit ng dibdib, in Jesus' name, be healed right now. In Jesus' name, be healed right now. In the mighty name of Jesus. Panginoon, samahan niyo po kami sa aming programa. At dinadalangin po namin, Panginoon, na habang kami, Panginoon, Lord God, ay naghihintay sa inyong pagbabalik, tulungan niyo po kami, Panginoon, na may sa katuparan namin ng mabuti, ng walang katamaran, ang iyong mga salita ay maipahayag namin araw-araw sa buhay ng bawat isa. Panginoon, we declare healing in the life of those who are also sick sa ibang klaseng mga karamdaman, Lord, mga komplikasyon, high blood, tumor, cancer, arthritis, hallelujah, Lord, myoma, in Jesus' name, pagkabulag, diabetes,
nagmamanas. In Jesus' name, we declare healing to them all. At lahat pa ng klaseng malalalang mga karamdaman, we declare healing in the mighty, mighty name of Jesus. Father, we thank you. Salamat po sapagkat muli na naman po kami nagkaroon ng pagkakataon para purihin ka. We declare your will be done in our life. In Jesus' name we pray, and everybody say amen. Amen. Magandang umaga po muli mga kapatid. Nasa pangatlo at pang-apat na po tayo ngayon na serye ng ating pinag-aaralan. Sabi po doon, Deep Foundation in Christ. Sa pinag-aaralan po natin ngayon mga kapatid, ang malalim na pundasyon ng ating pananampalataya kay Kristo. At sana sa huling bahagi ng ating pag-aaralan ngayon ay lubos tayong matuto at upang makapamuhay tayo sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, habang hinihintay natin ang Panginoon sa kanyang pagbabalik, habang kami ay abala na turuan ang mga kapatiran na magpakatatag, turuan ang mga kapatiran na maging masigla sa pananampalataya, turuan ng mga kapatiran na ipundasyon ng buhay sa Panginoong Hesus sapagkat siya ang tagapagligtas. Sa umaga pong ito mga kapatid ay ipagpapatuloy natin ang iba pang other jobs of the pastor. So ang topic natin is Deep Foundation in Christ. At ngayon naman ay dadagdagan natin, nakapaloob dito ang panghuli ay ang other works of the pastor. Ano ba kung sa mga nakaraang mga pagtuturo ay tinuruan ko po kayo na ang trabaho naming mga pastor ay ihanda ang kanyang bayan sa pagbabalik. Ihanda kayo, ihanda ang mga kapatiran na kinakailangan na at least ay madatnan tayong matatag, madatnan tayong walang kapintasan, madatnan tayong may totoong pagmamahal sa Panginoon. Kaya ano pa ang iba pang mga trabaho naming mga pastor? Yan po ang isa pang tatalakayan natin ngayong umaga at ang panghuling bahagi ng ating pinag-aaralan, Deep Foundation in Christ. So ano pa ang ibang trabaho namin? Ang ibang trabaho pa namin ay matatagpuan sa Awit chapter 23 verse 2. Basahin natin mga kapatid. Awit 23 verse 2. Yan po. Basahin po natin sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Sabi po dito, Awit 23 verse 2, Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Mga kapatid, kung mapapansin natin dito, it's about tupa. Yan, sabi niya dito, ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Ngayong umagang ito ay iahalin tulad natin ang ating pananampalataya sa mga tupa. Sapagkat ang tupa ay inahalin tulad tayo nito ng Panginoon sa mga tupa dahil ang mga tupa ay maamo, dahil ang mga tupa ay madaling turuan, ang mga tupa ay mas mabuti ang pag-uugali kaysa sa mga kambing. Sabi dito, pahimlayin ang mga tupa sa lunti ang pastulan. Para lumalim ang pananampalataya ng mga kapatiran, kaming mga pastor, ay kailangan siguraduhin namin na ang pinapakain namin o ang aming pinipreach ay ang talagang totoo, dalisay na salita ng Panginoon. Dahil kapag totoo at dalisay at ito ay may kapangyarihan na galing sa Espiritu Santo, tataba po at lalaki ang pananampalataya ng mga membro. Sabi niya dito, pahimlayin ang mga tupa sa lunti ang pastulan. Ang mga tupa ay hihimlay o makapagpapahinga kapag sila ay
malaya na sa takot. Mga kapatid, kaya bilang pastor, kinakailangan namin na turuan ang mga membro na magtiwala at mawala ang takot sa mga nangyayari, kundi ang ituturo namin ay ang kagalakang hinihintay natin sa pagbabalik at para iligtas tayo ng Panginoon. Ituro sa mga membro ang katatagan ng pananampalataya. Ituro sa mga kapatiran na magalak kahit na nasa gitna ng pagsubok na kinaharap natin, sapagkat may darating na pagliligtas ang Panginoon. May darating na tulong ang Panginoon. May darating na saklolo mula sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kapag ang mga membro ay nakapagpapahinga sa church, ibig sabihin nagiging mapayapa ang kanilang puso pag nakaka-attend sila ng church. Isa lang ang ibig sabihin yan. Sila ay nabusog sa mga itinuturo nating mga pastor. Kaya kung gusto natin na lumalim ang pananampalataya ng mga tupa, kailangan natin silang turuan. Kailangan namin kayong turuan sa isang pagtuturo na kung saan na ipaunawa sa inyong lahat na may Diyos na magliligtas sa atin, sapagkat kapag naunawaan natin ang kalaliman ng pagliligtas ng Diyos, mawawala ang takot sa atin na kahit na minsan ay dumadaan tayo sa mga pagsubok, mawawala ang takot at makapagpapahinga tayo sa presensya ng Panginoon kapag ang mga tinuturo naming mga pastor ay ang tunay na makapagpapalakas sa ating pananampalataya. Kaya my dear brothers and sisters, yan po ang isang trabaho naming mga pastor, na turuan po kayo na mawala ang takot. Kaya napaka-importante sa aming mga pastor ang saliksikin palagi ang salita ng Panginoon. Para sa tuwing magtuturo kami, hindi gulo ng isipan ang mangyayari. Hindi galit ang mangyayari. Hindi para ma-istanbul ang mga membro, kundi turuan silang maging matatag hanggang wakas. Ang mga tupa ay tayo inahilin tulad ng Diyos sa mga tupa. Ang mga tupa ay hihimlay o makapagpapahinga kapag sila ay malaya na sa takot. Kaya mga kapatid, ang isang bagay na dapat na maintindihan nating lahat, at sa mga pastor na kasama ko ngayon, turuan natin ang ating mga membro na mawala ang takot sa mundong ito. Mawala ang takot, bagkos mapalitan ng katatagan at pagtitiwala sa mga paparating na pangako ng Diyos. Napaka-importante yan mga kapatid. Para sa tuwing gigising tayo, tuwing gigising ang mga membro, hallelujah, ay nandoon ang kagalakan, kasiglaan at katatagan ng kanilang pananampalataya. Yan po ang trabaho natin. Other jobs of the pastor is turuang maging matatag, turuang maintindihan ang salita ng Panginoon para mawala ang takot. Alam niyo po, ang tao ngayon takot na takot. Lalo na sa panahon natin ngayon, takot na takot ang tao. Kailangan nila ng katatagan, kailangan nila ng salita ng Panginoon na makapagpapatunay at makapagpaparamdam sa kanila ng kapayapaan sa gitna ng magulo at baluktot at masamang mundo na kinalalagyan natin. So my dear brothers and sisters, yan po ang isang katangian ng tupa. Pangalawang katangian ng tupa, ang mga tupa ay hihimlay o makapagpapahinga kapag walang tensyon o pagkabahala sa kanyang kapaligiran. Kailangan nating turuan ang mga tupa na mawala ang tensyon sa kanilang mga buhay. Pagka sinasabing natitense, ibig sabihin naaalarma, hindi maintindihan kung anong nangyayari sa kanyang buhay. Maaring sa kanyang pamilya o sa sitwasyon ng mundong kinalalagyan natin ngayon. Kaya mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo na sa umagang ito, ang trabaho naming mga pastor, the other jobs of the pastor, ay turuan po tayo na mawala ang tensyon sa buhay natin. Ang tensyon ay emosyon
Na pag natetense ka, umiiral yung isang mataas na tumataas yung alta pressure mo, tumataas yung blood mo kapag tense ang palagi pag malagi may tension, ibig sabihin may paparating na gulo, anytime ay bibigay, anytime ay talagang sasabog ang puso natin. Ang ibig sabihin ay dahil sa takot, dahil sa gulo na nangyayari sa kapaligiran. Kaya mga kapatid, gusto ko pong ipaalam sa inyong lahat na ang isang trabaho ng pastor ay turuan sa salita ng Panginoon sa ikapapayapa ng kanilang mga puso. Kaya napaka-importante ng banal na Espiritu Santo. Sapagkat ang banal na Espiritu Santo, kapag yan ay naghari sa buhay natin, yung mga tensyon na nararamdaman ng buhay natin, ng emosyon natin, gusto ko pong sabihin sa inyo ay papalitan ng kapayapaan na galing sa Panginoon. Importante lamang po ay maintindihan ng mga membro ang salita ng Diyos. Ang tensyon dumarating kapag hindi mo na nauunawaan ang nangyayari. Ang tensyon, ang kaba, ang takot ay dumarating, ang pagkaligalig ay dumarating kapag ka hindi mo na uunawaan ang salita ng Panginoon. Kaya yan ang trabaho naming mga pastor. Ipaunawa sa mga kapatiran na ang kapayapaan ay galing sa Panginoon. Kaya kapatid, kung ikaw ay may tensyon sa buhay ngayon, pumayapa ka sapagkat sinabi ng Panginoon, ako ang kapayapaan. Hallelujah. My peace I give to you that the world cannot give. Hallelujah. Bibigyan tayo ng kapayapaan ng Diyos na hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay tensyonado, magtiwala ka sa sinabi ng Panginoon, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Mararamdaman mo yan kapag ikaw ay totoo sa Panginoon. Mararamdaman mo ang kapayapaan kapag hindi peke ang iyong pananampalataya. Mararamdaman mo ang kapayapaan at ang tulong ng Diyos kapag bukas ang isipan at puso mo na makinig sa Kanya. Kaya napaka-importante na ang trabaho naming mga pastor ay turuan kayo ng tunay na katotohanan. Hindi artificial na turo, kundi tunay na pagtuturo para sa ganon tayo ay iligtas ng Panginoon. Kaya my dear brothers and sisters, ang mga tupa ay hihimlay o makapagpapahinga kapag sila ay busog. Kaya mga kapatid, importante na ang mga trabaho nating mga pastor na kapag tayo ay nagtuturo ng salita ng Panginoon, ay mabusog ang kanilang puso sa katotohanan. Hallelujah. Mabusog ang kanilang pakiramdam, mabusog ang kanilang espiritu. Kaya nga, my dear brothers and sisters, napaka-importante. Hallelujah, na kaming mga pastor ay kinakailangan na busog din sa Panginoon. Ibig sabihin ng busog ay ibig sabihin ay talagang kumikilos ang Panginoon sa aming mga buhay. Nagsasalita ang Panginoon sa aming mga buhay. Dahil hindi namin maibibigay sa inyo ang wala sa amin. Kaya napaka-importante, una, kami ay puspos. Kami ay may mga revelasyon na naririnig sa Diyos. Kami ay napaka-importante na kami ay may talagang tunay na nakikinig sa Panginoon upang sa ganon. Sa tuwing magtuturo kami sa inyo, hallelujah, ang ituturo namin sa inyo ay galing talaga sa Panginoon. Revelasyon, hallelujah, na galing sa Panginoon, katuruan na galing sa ating Panginoon. Sapagkat kapag hindi po yan ang tinuro namin, maaring ang mga kapatiran ay patuloy na hindi masatisfy. Kaya my dear brothers and sisters, isa pong trabaho naming mga pastor ay ipakainin ng tunay na salita ng Panginoon, hindi yung pakainin na literal, kundi ibig sabihin ituro sa mga membro ang tunay na makapagsasatisfy sa kanila. Isa pa mga kapatid, sabi nga John chapter 10 verse 11, ako ang mabuting pastol.
Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Kaya mga kapatid, asahan niyo po na sa tuwing kami ay magtuturo, ito'y ikauunlad at ikatataba ng inyong pananampalataya. Hallelujah! Pangalawang bagay, inaakay ang mga tupa sa tahimik na batisan. Sabi ni Philip Keller, isang modern shepherd, sabi dito, ang mga tupa ay hindi matatahimik o hindi mapakali kapag sila ay nauuhaw at ito ay nagre-resulta ng kung saan-saan tumutungo kaya naaagaw o nawawala o naaagaw ng mga mababangis na hayop sa gubat o nawawala. Kapag ang tupa daw ay uhaw, hindi po yan mananatili sa isang lokasyon, kundi yan ay lakad ng lakad hanggang sa makahanap ng tubig. Ibig sabihin, pag ang isang tupa ay uhaw, hindi yan matatahimik. Maghahanap ng tubig kahit saan siya makaabot. At ganyan din ang nararanasan ng maraming mga Kristiyano kapag uhaw. Hinahanap nila ang tubig. Mga kapatid, kaya napaka-importante sa ating mga pastor, sa ating mga leader. Hallelujah, na palagi natin painumin. Hallelujah, ng matamis na tubig. Hallelujah, ang ating mga kapatiran. Kaya ang trabaho naming mga pastor, painumin kayo ng salita ng Panginoon na makapagsasatisfy ng inyong puso. Ang tao po sa mundong ito palaging uhaw. Kahit uminom ng tubig, uhaw na uhaw. Uhaw na uhaw sa katotohanan. May maraming tao dito kahit na uminom na ng tubig, nararamdaman pa rin ang kauuhawan ng kanyang kaluluwa. Kapatid, sa oras na ito, kung nauuhaw ang iyong kaluluwa, hindi mapakali. May hinahanap na parang hanggang ngayon hindi mo mahanap-hanap. Gusto kong sabihin sa iyo, ang hinahanap mo ay walang iba kundi ang makapagliligtas sa iyo. Ang hinahanap ng buhay mo ay para sa ganon ay ikaw ay makalaya. Hinahanap ng buhay mo ang tunay na sagot sa lahat ng iyong katanungan. Kaya napaka-importante na kaming mga pastor ay masabi namin sa inyo, maituro namin sa inyo ang makapagpapalaya ng inyong puso, ang makapagsasatisfy ng inyong kaluluwang uhaw. Sapagkat alam nyo mga kapatid, bakit uhaw ang kaluluwa natin? Alam nyo kung bakit may hinahanap, parang hindi natin mahanap-hanap, na kahit nandyan na ang nakatapos ka na sa pag-aaral, kahit na nung nag-asawa ka na, kahit na meron ka ng pera, pero ramdam mo pa rin ang kauhawan ng iyong kaluluwa. Alam nyo kung bakit? Sapagkat yung hininga ko, ay hininga na galing sa Diyos, na kailangan na magbalik loob sa Diyos, kailangan ma-connect ulit sa Diyos, kailangan mailapit ulit sa Diyos, para sa ganon, kapag ka naramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos, naramdaman mo ang presensya ng Panginoon, doon mo lamang mararamdaman ang tunay na kapayapaan. Doon mo mararamdaman, hallelujah, ang kalayaan. Doon mo mararamdaman ang satisfaction ng iyong puso. Uulitin ko, lahat tayo habang iyang hininga na yan, hindi atin yan. Kaya nga sabi ng Bible, na kapag namatay ang tao, babalik yan, hininga na yan sa Diyos. Dahil yung hininga na yan, ay konektado sa Diyos. Kaya kapatid, kung ikaw ay malayo sa Panginoon, kailangan mong i-reconnect o i-connect ang sarili mo. Yan ang trabaho naming mga pastor, na i-reconnect ang kanyang bayan, ang kanyang mga anak sa pinanggalingan, upang maramdaman and once and for all, maibalik ka sa tunay na dapat mong maramdaman. At yun ay walang iba kundi maramdaman mo ang presensya ng pinanggalingan ng iyong hininga. Maramdaman mo, hallelujah, ang tunay na kalayaan sa pamamagitan ng rekoneksyon ng iyong buhay sa Panginoon na siyang lumikha sa iyo, sa Panginoon na siyang nagligtas sa iyo, sa Panginoon na kung saan ay inari kang anak. Kaya kapatid, yan ang trabaho namin. To reconnect you
to the King of Kings and to the Lord of Lords. Lalalim tayo, mga kapatid, sa ating mga pundasyon kapag ganyan palagi ang ating ginagawa bilang mga lingkod ng Diyos. Let us reconnect our brothers and sisters sa pinanggalingan ng ating hininga. Kaya kapatid, kung ano-anong hinahanap ng tao na hindi masatisfied. Hindi masatisfied sa pera, hindi masatisfied sa mga kung anong meron. Bakit? Kasi hindi naman yun ang pinanggalingan ng hininga mo. Hindi naman yun ang pinanggalingan ng iyong buhay. That's why you need to reconnect your life to God at all times. Kailangan mong ilapit ang iyong sarili sa pinanggalingan ng iyong hininga. At sasabihin ko, doon mo mararamdaman ang tunay na kapayapaan. Doon mo mararamdaman ang tunay na kagalakan kapag na-realign ka, na-reconnect ka sa pinanggalingan ng iyong buhay. Kaya yan ang mga trabaho namin. Kaya bakit kami nag-i-evangelize? Bakit tayo nag-i-evangelize? Bakit tayo nag-share ng salita ng Panginoon kahit walang sweldo? Bakit tayo nagiging matapang sa pag-share ng salita ng Panginoon kahit na sino man ang kaharap natin? Dahil gusto natin silang ma-reconnect sa Diyos. Gusto natin maramdaman din nila kung anong nararamdaman nating kalayaan na galing sa Panginoon. Gusto rin natin, hallelujah, at lalong-lalo na kaming mga pastor, mga kapatid na pastor, nakasama kong nagde-devotion ngayon, it is very important. Let us realign, let us reconnect the people of God sa Panginoon Diyos. Hallelujah. Yan ang isang trabaho naming mga pastor. Kaya mapalad po kayo kapag ang inyong pastor ay yan ang ginagawa. To reconnect you to where you belong. Yan. To reconnect you, to realign you to where you belong. Ikaw ay tagapagmana ng langit. Ang hininga mo ay galing sa langit. Tandaan natin yan. Galing sa Diyos ang ating hininga. At kapag sa material lang na bagay natin na hanapin ang ating reconnection para sa ganun ay masatisfy tayo, magkaroon tayo ng kapayapaan, magkaroon tayo ng peace of mind, kapatid, hindi mangyayari yon. Because this world is getting worse and worse and worse and worse. In other words, kapag nakasalalay lang tayo sa material na bagay, mga kapatid, pabago-bago ang sitwasyon ng mundo at minsan o kadalasan at gusto kong sabihin sa atin, walang stable sa mundong ito. Kahit na nga ang pinakamatagal, ang pinakamatatag at pinakamalaking istasyon na akala natin ay hindi magkakaroon ng hangganan, ay nagkaroon ng hangganan. My dear brothers and sisters, uulitin ko. We need to realign, we need to reconnect ourselves to God at yan ang trabaho naming mga pastor. Hallelujah. Kaya mapalad po kayo, ulitin namin, mapalad po kayo kapag ang inyong pastor ay inire-realign po kayo sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Ino-opera ang buhay natin para maibalik sa Diyos. Kaya mga kapatid, uulitin ko, mapalad po kayo kapag nararamdaman nyo na ang pastor ninyo ay sincere sa kanyang pagtuturo, na kahit na ito ay kanyang ibuhos ang kanyang buhay. Mapalad po kayo mga kapatid pagka ganyan po ang pastor nyo. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Are you still there, my dear brothers and sisters? Kapag ang tupa ay hindi nakainom ng malinis na tubig, sila ay nangihina kaagad at madaling mamatay. Anong ibig sabihin nito? Literally, kapag ang tupa ay hindi talaga nakakainom ng malinis na tubig, sila ay kaagad na nangihina o madaling mamatay. Yan din ang nangyayari kapag hindi dalisay ang ating itinuturo. Yan din ang mangyayari sa amin kapag hindi namin itinuro ng mabuti ang salita ng Panginoon sa mga kapatiran. May tendency na sila'y manghihina, tendency na mamamatay ang kanilang pananampalataya kapag hindi natin sila naturuan, hallelujah, ng totoong pagtuturo.
Kaya mga kapatid, wag po tayong matakot magturo ng katotohanan. Kailangan nating ituro sa kanilang katotohanan para sa ganun ay once and for all, sa kanilang paglalakbay, sa kanilang pananampalataya, meron silang pinangahawakang katotohanan. Mga kapatid, iyan po ang trabaho naming mga pastor. Ang ituro ang katotohanan, tunay na katotohanan, hallelujah, upang sa ganon ang mga tupa ay lumakas at hindi manghina. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, gusto ko pong maintindihan natin, hallelujah, sabi dito, tinuturo ang aral tungkol sa daan ng tunay na katahimikan. Hindi po gulo. Hindi po namin ituturo sa inyo na magkagulo ang inyong buhay. Hindi namin kayo tuturuan na makipag-away. Hindi po namin kayo tuturuan na malayo sa Panginoon. Kundi ang aming ituturo sa inyo ay tungkol sa daan ng tunay na katahimikan, daan ng Diyos. Isaiah 32 verse 18. Ang bayan ng Diyos ay mamumuhay sa isang payapa, ligtas at tahimik na pamayanan. Yan po ang kinakailangan, hallelujah, na ituro namin sa inyo. Hallelujah. Ibig sabihin, palalayain na o napalaya na. Ibig sabihin, gusto ng Lord na maging malaya na tayo sa lahat ng kabigatan, sa lahat ng mga pakais-estresan, makalaya tayo sa lahat ng kabigatan, ng pinapasan natin na responsibilidad. Gusto tayong tulungan ng Diyos na buhatin ang ating mga binubuhat. Gusto ng Panginoon na gumaan ang ating mga binubuhat sa pamamagitan ng tulong niya. Kaya my dear brothers and sisters, minsan meron din tayong binubuhat na hindi naman dapat buhatin na siyang nakapagpapabigat ng ating buhay. Kaya responsibilidad naming mga pastor na ituro sa inyo ang tungkol sa daan ng tunay na kalayaan, tunay na katahimikan, tunay na kagalakan, tunay na paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat yan ay senyales ng isang pinalaya ng Diyos o napalaya na ng Diyos. Na kahit na sa gitna ng maraming pagsubok, nandun pa rin ang kagalakan. Na kahit sa gitna ng paghihintay natin sa pagbabalik ng Panginoon, naroroon pa rin ang pag-asa. Na kahit sa gitna na minsan ay ang mga pangangailangan natin ay hindi natutugunan, nandoon pa rin ang kapayapaan. Nandun pa rin ang pagtitiwala sa Panginoon. Yan po ang kinakailangan namin at dapat na maintindihan ng bawat isa na kailangan naming ituro ang tunay na katatagan para maging matatag. Kaya po, tinuturo din namin na kailangan sumunod ang mga kapatiran sa kalooban ng Panginoon dahil ito ang kanilang ikatatag at ikalalalim ng kanilang pananampalataya. Kaya my dear brothers and sisters, sa umagang ito, sana'y maging matatag ang iyong pananampalataya. Hallelujah. Hallelujah. Ibig sabihin, hallelujah, tinuturo ang daan ng tunay na pagpapala. Awit chapter 23 verse 1. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Hindi tayo magkukulang kung tayo ay susunod, hallelujah, sa ating tunay na pastol, sa ating tunay at kauna-unahang pastor. Ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Panginoong Diyos. Itinuturo sa mga kapatiran na ang Diyos ang tunay na nagkakaloob ng pagpapalang hindi nasisira. Kailangan naming ituro yan. Ano ba yung mga pagpapalang hindi masisira? Na kapag ito'y pinanghawakan natin, ito ang magiging daan para tayong magkaroon ng kaligtasan. Awit chapter 128 verse 4. Ang sino man kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. So, sabi po dito sa binabasa natin, Awit 128 verse 4. Ang sino man kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad
at laging pagpapalain. Kaya yan po ang isang trabaho naming mga pastor. Turuang sumunod ng totoo sa Panginoong Hesus. Sapagkat kapag sumunod tayo sa Diyos ng buong puso, susundin natin siya ng buong puso. Sabi ng mga pangako niya sa awit 128 verse 4, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Kaya kailangan namin ituro ito. Kailangan namin isiksik sa puso't isipan ng mga kapatiran, hallelujah, na ang tunay na pinanggagalingan ng mga pagpapala ay ang ating Panginoon. Kaya kapag sumunod tayo sa Kanya, pagpapalain tayo ng Panginoon. Yan po, itinuturo ang daan. Hallelujah. Ano pa, mga kapatid? Hallelujah. Sabi din po dito, number 2, tinuturuan ng mga kapatiran na mas higit na pahalagahan ang pinagmulan ng lahat ng pagpapala kaysa sa ituon lang sa mga pagpapala. Tinuturuan namin kayo na mas higit na bigyan natin ng importansya ang nagbibigay ng pagpapala at hindi lang yung pagpapala. Kailangan naming ituro yan. Yan ang mga senyales ng tunay na pastor. Itinuturo sa mga kapatiran na mas higit na pahalagahan ang pinagmulan ng lahat ng pagpapala kaysa sa ituon lang sa mga pagpapala. So ituon natin sa pinanggalingan, ituon natin ang ating pansin doon sa pinagmulan. Hallelujah. At yun ang ating sambahin, yun ang ating purihin. Dahil kapag ang Panginoon ay nagalak sa ating mga hain, sa ating mga pagpupuri, sa ating pagsamba, sasabihin ko po sa inyo, sabi nga niya, ang buhay natin ay uunlad at pagpapakalain. Awit 23 verse 3, pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan. Tuturuan ang mga kapatiran na maging matatag hanggang wakas. 1 Corinthians chapter 1 verse 8, kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan at sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi dito mga kapatid, tuturuan tayo, hallelujah, sa tunay na pag-asa. Tuturuan tayo sa tunay na kaligtasan. Tuturuan tayo sa tunay na Diyos, sapagkat yan ang luntiang pastulan. Kaya ang palagi naming panalangin at pag kayo ay uma-attend sa church, kailangan naming masigurado na papasok sa inyong puso ang aming mga aral. Sapagkat yan ang trabaho namin para tayo ay makalaya. Tayo ay totoong makapagbigay ng pagsamba sa Panginoon. Yan pong trabaho namin. Kaya my dear brothers and sisters, sa umagang pong ito, gusto ko pong sabihin sa inyong lahat, I am proud to be a pastor. Hallelujah. Sapagkat alam ko sa buong puso ko, sa buong buhay ko, na pinaglilingkuran ko ang Panginoon ng tapat. Kahit ako'y hindi perpekto, nandyan ang Panginoon para tulungan ako na magampanan ang kanyang kalooban. Hallelujah, sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo, sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, walang mawawala sa isang taong magpapakatotoo sa Panginoon. Walang mawawala bagkus madadagdagan. Na idagdag ang Diyos sa iyong buhay para ikaw ay tulungan, na idagdag sa buhay mo ang Diyos para na siya ang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala. Hallelujah. Na ang Panginoon ang siyang kasagutan sa lahat ng ating mga katanungan at problema sa buhay. Mga kapatid, sa umagang ito, naway naintindihan po natin ang salita ng Panginoon. Naintindihan natin na ang Panginoon mismo, hallelujah, ay gusto niyang makalaya at gusto niyang maging matatag ang ating pananampalataya. At sana ang mga pangungusap at mga salitang ito ay, hallelujah, nakapagbigay na naman ng pundasyon sa inyong mga buhay. Mga kapatid, nandito lamang po
ang ating programa. At sana'y huwag kayong magsasawa, hallelujah, sa mga salitang pinag-aaralan natin. Tayo po'y makinig ng awitin at purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Shara barayala borosoko di aralabahanda. Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah. Aawitan kita, Panginoon. Hallelujah. You're worthy to be praised. I declare. Patatagid mo muli. Dagdagan mo ang katatagan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Dagdagan mo, Panginoon, Lord God, ang lakas sa mga buhay namin, Panginoon. Dagdagan niyo po, Panginoon, ang kahinahunan, katahimikan sa buhay namin. Hallelujah. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Hallelujah. Kay buti mo sa akin. Hallelujah. Sharaliyaralabang. Napakabuti mo. Hallelujah. Aming Diyos Ama. Glory to your name. Iyong nilikha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, Panginoon. You're worthy to be praised. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noong ngayon, hallelujah, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Hallelujah. Glory to your name. Sharalayaralabarayalabu. Sharalayaralabarayalabarabahanda. Glory to your name. Glory to your name. Glory. Glory, glory, glory. Purihin ka, Panginoon. Glory to your name. Hallelujah. Glory to your name, Lord. Hallelujah. Ayan. Hallelujah. You are worthy to be praised, Lord. You are worthy to be praised, Lord. Hallelujah. You are the great God. You are the great King. You are the great Lord. You are the great God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Panginoon, dinadalangin ko po na patuloy niyo po, Panginoon, na palakasin ang aking mga kapatid sa kanilang pananampalataya hanggang sa iyong pagdating. Lord, hinihiling po namin, Panginoon, na mas lalo niyo po kami, Panginoon, Lord God, na palakasin sa aming pananampalataya. Hallelujah. Glory to your name, Lord. Panginoon, tulungan niyo po ang aking mga kapatiran.
Iligtas niyo po ang aking mga kapatiran. Patatagin niyo po ang aming pananampalataya. Kahit anong mangyari, Panginoon Lord God. Patatagin niyo po kami. Alam po namin, Lord God, nahihirapan na po ang marami sa amin. Nalilito na, nai-stress na, naguguluhan na. Dahil pabalik-balik at lumalala ang pandemic sa aming lalawigan. Lalong-lalo na po dito sa region to. But Lord, your blood is more powerful. Your truth is more powerful. And your salvation is what we need. Lord, ano man ang mangyari, hindi kami bibitaw sa iyo. Hindi kami aatras. Kundi kami ay mas lalong magpapakatatag. Kahit na hindi namin maunawaan ang sitwasyon ng kinaharap naming pandemic at hirap ng buhay, Panginoon, ikaw ang pag-asa namin. Ikaw, sa iyo kami kakapit. Sa iyo kami hahawak. Kakapit ng mabuti. Father, we thank you. Thank you for everything, Lord. We give you all the glory. Touch your people right now. Touch your people right now. Touch your people right now. Fill us, Lord. Hallelujah. Panginoon, patuloy ka naming itataas. Patuloy naming palalalimin ang aming pananampalataya. Patuloy namin, Panginoon Lord God, na pupurihin ka kahit ano ang sitwasyon ng aming mundo. Shandariolo Borosoko Rialabahan. The Lord, patatagin mong bawat isa sa amin. Sharabayala Borosoko Rialabariyalabaraba. Be filled with the power of the Holy Spirit. Be filled. Glory to your name. Glory, 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 glory to your name. Glory to your name. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We give you all the glory. We give you all the honor in Jesus' name. Mga kapatid, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Sounds of Revival. Palagi ko pong sinasabi, ipundasyon natin ang ating buhay sa puso ng Diyos para maramdaman natin ang Kanyang yakap, maramdaman natin ang Kanyang saklolo, at maramdaman natin ang Kanyang tulong sa ating mga buhay. Panginoon, pinapanalangin ko po, Panginoon, ang lahat ng mga prayer request na hindi ko mabigkas, Lord, pagalingin niyo po sila, mga may karamdaman, in the mighty name of Jesus. Shandarial Aborsoko, lalo na, Panginoon, dinadalangin ko rin ang mga nalalayo sa mga pamilya na nagtatrabaho sa ibang bansa. Bless them, Lord. Ingatan niyo po sila. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Ang mga naiwan nilang mga pamilya dito sa Pilipinas, Lord, ingatan niyo po sila. Ingatan niyo po kaming lahat. At Lord, dalangin ko kung meron man dito, Lord God, na naiipit dahil nawalan ng trabaho dahil sa coronavirus, Lord, I declare, bless them. At bigyan mo sila ng initiative kung papaano, Lord God, hallelujah, magkakaroon, Panginoon, ng dagdag ang kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. We give you all the glory. We give you all the honor. And this is our prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. Salamat po, mga kapatid. Ito po ang ating programang Sounds of Revival.
At ito po ang inyong lingkod, si Pastor Joel Reyes, na palagi pong nagsasabing ang Diyos ay mananatiling Diyos kahit wala ang tao. Ngunit ang tao, wala po siyang mag-aagawa kung wala po ang Diyos sa kanyang buhay. Magandang umaga po sa ating lahat. Isa lamang po ang request ko. Palagi niyo po akong isama ang aking pamilya sa inyong mga panalangin. At higit sa lahat, ay palagi pong i-provide ng Panginoon ang pangangailangan din ng inyong pastor. Magandang umaga po mga kapatid. God bless you. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. And to God be all the glory. God bless you. God bless everyone. Sa Lunes po muli mga kapatid. Hallelujah. Bye-bye. O Diyos na napakabuti, sa'yo kami lumalapit. Hallelujah. Thank you, Lord. Walang kapantay, pag-ibig mong tunay, papurit, karangalan, tanging sa'yo lamang. Napakabuti mo, Hallelujah. Yes, Lord. aming Diyos Ama. Mga kapatid, kung meron po kayong mga prayer request, Iyong ay isend nyo lamang po sa messenger ko. At ito po isasama namin sa mga panalangin namin. Kung hindi po namin ma-live dito ngayon, ay isasama po natin sa ating mga panalangin. God bless everyone. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Ka nagbabago.